Andiyan na kayo. Hi, mga ka-curious. Magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyo lahat kung sa sulok mga kayo ng mundo naroon. Sana nasa maayos kayong kalagayan. Ito na naman po tayo sa isang importanteng episode. Ang ganda, no? Ang ganda ng ating episode ngayon dahil tamang-tama pagbalik dito sa opisina ko, sa kusina ko. Maganda yung ating ibabalita. Yung mag-aanim na taon na ipinaglalaban natin tungkol dito. Hayaan nyo sa lagi ko sinasabi, maglalagay ako dito ng vindicated. Miss Vindicated. Okay? Bakit, mga ka-curious? Una, ang number one topic natin ngayon, yung tungkol sa vaccine. Finally, si Trump, nag-announce po siya na mula sa 72 na itinutuklaw sa mga takba na mga vaccine na mula nung maliit pa tayo, hindi pa tayo isinisilang, nasa isipan natin na ito'y epektibo, na ito'y makaka-prevent ng mga kitsa. Yung pala, yun ang nagdudulot ng maraming kitsa. Kaya si Trump po, nag-announce na po na binawasan ng napakalaki sa 72 na mga ganyan o 11 na lang. Sana nga, bakit sabi ko may itinara pa, siguro nakipag-ano siya sa mga pharma company na hindi talaga po pwedeng i-zero out. Kaya mga kababayan sa Pilipinas lalo na, at yung nasa ibang mga bansa na mga Pilipino, kasi kayo ang makakapagbigay ng mga informations doon sa mga kababayan ninyo na walang nakakaalam, ibalita po ninyo kasi haharangin na naman po itong video na eto na nga, yung pinaniwalaan natin mula nung hindi pa tayo nasisilang, inalis na po mula sa 72 na vaccine, 11 na lang. Yan po ang ating main topic, Eduardo Suarez. At hindi po, naibalita natin sa ating last video, ang Venezuela. Ngayon may problema dahil lumalaban po ang mga naiwan na mga loyalista ni Nicolas Maduro. Ang leader po, ang nangunguna or ang leader ng militar at ang pulis, nasa kalsada po sila. Aywan ko, hindi siguro binabalita ang detalye sa Pilipinas. Kaya sabihan nyo na po yung mga kaibigan ninyo, kamag-anak, itag ninyo na mag-join dito sa Lin Channel. Yung po ang main topic natin sa araw na ito. At again, sa lahat ng mga nagpa-follow ng Lin Channel at mga kababayan natin na mga bago lang, panibagong, mga bagong pagbubunyag, mga bagong balita, mga bagong nagaganap. Kaya mag-follow po kayo sa Lin Channel dahil 2026, napakaraming, ang feeling ko maraming magaganap na mga importante na pabago sa mundo. Okay? So again, Happy New Year! Happy New Year everyone and welcome back to Lin Channel. Now, unahin na po natin itong namumuong gulo, mga ka-curious. Okay? So, ang ibinalita natin na si Nicolas Maduro nakuha na po at nandoon na po siya sa DEA sa New York at mga ka-curious, may trial po against him dahil nga sa drug trafficking. And ang latest na balita ngayon, he pleaded not guilty. Sabi niya, yung inaakusa sa kanya, hindi siya guilty. Yun ang latest na kaganapan tungkol sa personal na laban ni Maduro sa justice system ng Amerika. Now, sinabi ko sa inyo, mga kababayan, na naiwan ang sabi ng Korte Suprema, tinalaga yung Vice President na babae, mga ka-curious, na supporter yan ni Maduro. Pero palagay ko, natakot na ito. Itong babae ngayon na namumuno na ngayon, na babae, Vice President po siya ni Maduro, siya na ngayon ang itinalaga ng Korte Suprema. Now, kaya lang itong babae siguro natakot kay Trump
Kasi si Trump sabi niya, kung hindi susunod ang leader ng Venezuela sa gusto ng Amerika, mas matindi pa ang mangyayari kaysa sa nangyari kay Maduro. So, itong babae, of course, naturally, matatakot siya at nagpahayag siya na may kakipag-cooperate sa Amerika. Now, ang problema ngayon, mga ka-curious, ito. Komplikado po, mga kababayan ko, ang sitwasyon ngayon. Sandali lang po. Okay. Bear with me kasi sabi nga pala, because of this case that is being filed against Maduro, ang Swiss government, okay, if i-freeze ang lahat ng assets ni Maduro with immediate effect sa Switzerland. So lahat ng mga kayamanan, assets, pera o kung anuman na meron si Maduro sa Switzerland, if i-freeze. Sandali lang po kasi ang coffee ko hindi na siya mainit. Initin ko lang muna saglit kasi kailangan natin lagyan ng laman ang ating sikmura. Now, hihimayin natin at I will bring you step by step. Dito lang sa Lin Channel yan, malalaman nyo yung boots on the ground. Kung ano talaga ang nangyayari ngayon as we speak. Si Delcy Rodriguez, ito po yon mga ka-curious, para magkaroon kayo ng idea. Ito po yung Vice President na Maduro, Delcy Rodriguez, na siya na po ang kapalit. Nag-sworn in na siya as Venezuela's interim president. Okay? Now, Venezuela orders police to find, arrest anyone involved in supporting U.S. attack. So, mga ka-curious, ang Venezuela nag-order ngayon sa mga pulis na arestuhin ang sinuman na involved na sumusuporta sa pag-atake ng US sa bayan nila. Before I start, walang karapatan at labag sa batas ang ginagawa ng Amerika. Dahil si Maduro ay elected ng mga tao. Sabi ng Russia, sabi ng China, mali ang ginagawa ng Amerika. Ang Amerika cannot just go to other places, other countries, at kunin ang leader nila. Wala po silang karapatan. Labag po sa batas ang ginagawa ng Amerika. You have to know that. Okay? Hindi yan basta-basta sino siya, ang Amerika, para kunin, kidnapin ang tao na inihalal ng taong bayan. Okay? Now, massive explosion. Mamaya na muna ito. Dito muna tayo mag-focus. Sa Venezuela muna tayo, okay? Huwag muna na tayo doon sa Iran. Initial reports of shooting in Caracas, Venezuela. Ang Caracas, ang kapital ng Venezuela. Footage of rapid gunfire in Venezuela's capital in Caracas. I will walk through ang mga nangyayari doon step by step. Sa Caracas po ito, pakitag, pakishare, kasi alam ko hindi yan ididetalye dyan sa Pilipinas para magkaroon kayo ng idea kung anong nangyayari doon. Okay. Reports of BMP-3 tanks in the street of Caracas, Venezuela. So may mga tangke na po, BMP-3 tanks in the street of Venezuela. Reports of drone over Caracas airspace. So may mga drones, hindi lang mga tangke, may mga drones na rin. Ito'y eksena mula sa Caracas. Unlikely this is air defense and rather small arms fire into the sky. Sa Caracas po ito, maraming mga pagputok. Gunfire. Mga additional gunfire. Anthony
Magulo doon. Akala natin tumahimik kasi kinuha si Maduro. Hindi. Active gunfire near the Venezuelan Presidential Palace. Malapit ito sa palasyo mismo ni Maduro. Palagay ko hindi yan ipinapakita, kaya mga kababayan, Sir Joel Beldenesa, Maria Ozawa, I am giving you this chance na mapanood kung ano ang aktual na nangyayari doon dahil hindi naman ito ibabalita dyan sa Pilipinas. So, meron kayong, may A1 source tayo tungkol dito na detalye kahit sa marami sa Amerika hindi ito pinapakita. Kaya pagkakataon nyo na po ito na mapanood ng mga Pilipino. Initial reports of power being down in some parts of Caracas, Venezuela. Miraflores, Caracas, Venezuela, near the Presidential Palace. Ito ang eksena. Bilisan natin kasi marami to. Venezuelan soldiers throughout the streets of Caracas. Nagkalat na po ang mga sundalo. Sube a tu casa, si escucha como le dice, sube a tu casa, rápido, rápido, le dice, verga, Dios mío, maldito, que tírate al suelo. Okay. Reports of Sukhoi jets taking off from Bael headed towards the capital Caracas. May mga jets, okay? Fighter jets na mula sa Bael papunta sa kapital ng Caracas, okay? Kapital ng Venezuela. Explosions near the Venezuelan Presidential Palace. F-16 fighter jets have also taken off. So, binibigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga nangyayari. So, meron ng mga drones, may mga tanke at mga fighter jets. A plane has just taken off from the capital of Caracas, Venezuela, headed to Barcelona. Aywan ko kung anong gagawin dito doon. An alleged column of Chavistas, apparently led by Interior Minister Diosdado Cabello, headed to the Venezuelan Presidential Palace. So, yung mga supporter ni Chavez na pinangunahan ng Interior Minister na si Diosdado Cabello, headed, papunta sila sa Venezuelan Presidential Palace. 2 Venezuelan Mi-17 helicopters have lifted off from Aragua and are heading towards Carabobo. So nakikita nyo na ang mga movements, ha? Scenes from Caracas, Venezuela, as military columns continue to head towards the presidential palace. I don't know what's happening, but there are military columns na papunta sila sa presidential palace. Mga kababayan, pakishare, pakitag. Huwag kayong maging, sabi ko nga kahapon sa Telegram, maging proactive po tayo ngayong taon. Mga kababayan ko, ito ang gusto kong sabihin para kumilos po tayo. Kukonti na lang po ang panahon na natitira sa atin. Bakit? Bago nila ipatupad ang New World Order, kailangan masakop nila yung mga bansa na lumalabag o hindi umaayon sa mga Digimon. At isa na po ang Venezuela. So nakapakunti na po ang totoong mga bansang lumalaban sa kanila. Okay? Kaya tayo, kung gusto natin makamit yung kapayapaan, yung totoo na pagbabago, nasa sa mga tao po. Nasa sa atin po kung kikilos tayo o nakanganga pa rin. Bagong taon na, nagmamadali sila, babangbangin yung mga bansa, susunod na nila yung Iran, malalaman yung mamaya, dahil nga, ito yung mga totoong lumalaban sa mga nopla nila. Now, kaya nasa sa inyo ngayon, maging proactive po kayo. Kailangan magising ang mga tulog, magising ang masa. Dahil nakita ko sa report na
majority pa rin ng mga Pilipino naniniwala sa mga kano. Okay? Hindi pa rin tayo natuto na ito'y pattern ng mga bansa. Ito na pinagbabangbang nila. And this has been going on for decades. Pero ngayon binibilisan nila kasi kukunti na lang yung mga bansa na titira na talagang lumalaban sa kanilang mga nopla, itong mga gustong magsikil at magkontrol sa buong mundo. Okay? Nawala na ang Syria. Nawala na yung Afghanistan. 20 years sila pumunta sa Afghanistan. Nasakop nila. Diba? Nasakop nila ang Iraq. Sino pa? Pinatay nila si Fidel Castro ng Cuba. Ang Libya, nasakop nila. Okay? Iilan na lang. At nasabi ko na sa inyo, lahat po ito ng mga bansa, kinuha ng mga kano ang kanilang mga natural resources, ang kanilang mga oil, ang kanilang gases, kasi itong mga bansa na sabay-sabay ang Lebanon na binubomba nila kasi mayayaman po sila sa oil. At ang Venezuela, sinabi ko sa inyo, ang may pinakamalaking crude oil reserve sa buong mundo, yung nandoon pa sa ground. Okay? Nangunguna sila. Second, ang Canada. Ang third, ang Russia. Canada, kuha na nila. Ang Russia, hindi nila makuha. Pag nakuha pa nila ang number 1 crude oil reserve sa buong mundo, ito na po at mabuti lumalaban ang mga... Bakit? Sandali, ito gusto ko lang muna linawin. Kasi maraming mga tao na nagpuprotesta ngayon or mga nagpuprotesta ngayon at nagpoprotesta laban kay Maduro. Ibig sabihin, pro-America sila, tuwang-tuwa na inalis na daw si Maduro. Maduro, mga kababayan, bago ko ituloy, Maduro is planning. Buksan ninyo, mga kababayan. Alam ko po itong ibabalita ko sa inyo. Pwede nyong madibang, pwede, ang sasabihin mo na bago kayong magngaw-ngaw, dahil ang alam nyo, yung iba na nagko-comment dyan, ang alam nyo lang yung sinasabi ng media. Okay. Ang Venezuela, mga kababayan, nagpaplano po sila na gumamit ng alternative ng SWIFT system. Ano yung SWIFT system? Yung sistema na ginagamit natin para magpadala ng pera, bank-to-bank transfer. Pag nagbabayad ka, yung mga businesses gumagamit ng SWIFT. Pag nag-transfer ka ng bangko from another bank, pag naggumawit ka ng mga payments, yung mga businesses gumagamit sila ng sistema na SWIFT na pagmay-aari po ng Amerika. Ang Amerika ngayon, galit na galit kasi ang Russia, ang China, nag-create sila ng alternatiba maliban sa SWIFT. Kaya hindi na nila ginagamit yung sistema na SWIFT ng Amerika. Ang ano ngayon, ang Venezuela, nagpaplano na rin sila na i-ditch, ibasura yung SWIFT system at gamitin na yung sistema na ginagawa ng China. Yan ang number 1. Okay, pangalawa, ang number 1 na galit ang mga Digimon sa Amerika. Pag sinabi ko yung Amerika, walang kinalaman yung mga kano na mga Amerikanong normal. Ang mga tao na nasa likod na nagpapatakbo ng Amerika. Pag sinabi ko na Amerika, okay? Walang kinalaman yung mga American citizen na from other countries. Walang kinalaman yung mga namumuno na inuutusan ng mga Digimon. Now, ang pinakamalaging problematic dito, ang hindi paggamit ng Venezuela ng petrodollar. Okay? Ang petrodollar ang naging dahilan kung bakit nagkukumand ang Amerika sa buong mundo. Bakit hindi ruble? Bakit hindi pesos?
ang ginagamit na pagbayad ng mga gasolina, ng gas, ng oil. Si Carter po at si Kissinger. It was President Carter and Kissinger ang nag-imbento nitong petrodollar. Na ang ibig sabihin, pag nagbili ka ng petrolyo, ng oil sa Venezuela, gagamit ka ng US dollar. Okay? Yon ang pinakamalaking rason kung bakit ang Amerika nagdidikta sa buong mundo. At yon ang nagpalakas at nagkontrol sa kanila, nagkontrol sa mundo, itong petrodollar. Itong petrodollar ang naging dahilan din ng paggurgor kay Saddam Hussein, kasi si Saddam Hussein sabi niya, lahat ng bibili ng oil ko sa Iraq, gusto ko ang ibayad sa akin euro, hindi dollar. Kaya nila ginorgor si Saddam Hussein. Ngayon, kaya nila tinanggal si Maduro, kasi si Maduro tinanggal ang petrodollar. Ano ang ginagamit ngayon? Kasi 94% ng mga crude oil ang bumibili ang China at gumagamit sila ng yuan. Ang China nagbabayad sa Venezuela ng yuan, hindi dollar. Kaya kailangan nilang ligwakin. Dahil yun ang pinakamalaking crude oil reserve sa mundo. At galit na galit ang Amerika kasi napupunta halos lahat ng crude oil sa China at hindi sa kanila. Magising na po kayo. This is a pattern, mga kababayan. Okay? Now, ito ang situation sa ground on Caracas, Venezuela. Keep on sharing, mga kababayan. Bago tayo magurgor, ministries on government buildings are being evacuated in Caracas, Venezuela. Caracol Radio Colombia, according to Caracol Radio and Colombian media. So ulitin ko, ministries and government buildings are being evacuated. So, ini-evacuate nila kasi natatakot na posibleng may malaking bang na mangyari. What happened in the center of Caracas was due to the flight of drones without permission. Venezuela's Ministry of Information. So, merong flight na mga drones na walang permeso. Delikado po ito. Opposition leader Maria Corina Machado says she is planning to return to Venezuela as soon as possible. Now, sino po ito? Ito po ang kalaban ni Maduro. Ang pangalan is itong si Corina Machado or Macado. Hindi ko alam kung paano ang proper pronunciation nito. Corina Machado, ito po, mga ka-curious, yung babae na kalaban ni Maduro. Ito'y hawak po ito ng mga Digimon na sinusuportahan para kalabanin si Maduro. Asset po ito nila. Mga puppet po ito na si Corina. Itong Corina na ito ang pinanalo ng mga Digimon para sa Nobel Peace Prize. Kasi sila naman ang mga Digimon na nagbibigay ng mga award. Tingnan mo, inawardan si Maria Ressa na #1 purveyor ng fake news. Maria Ressa, ina mo, ang dami kong video. Sinabihan mo misinformation, ina ka! Buisit ka! Ngayon, lahat ng mga ilan, 30, 50 yata na finact-check mo, misinformation sa vaccines, sa vaccination, lahat sinabi mo misinformation, ngayon? Tingnan mo si Maria Ressa, nanalo yan ng Nobel Prize. Katulad ng pinanalo nila itong kumakalaban kay Maduro.
Ngayon, yun ang ilalagay nila. Tandaan nyo, ilalagay yan ng mga Digimon itong si Corina Machado. Now, Diosdado Cabello, current Minister of Interior and extreme Chavista Maduro loyalist, is currently on the street of Caracas with police and military groups. They are shouting about never being traitors and down with traitors. Panoorin nyo, ito ang latest na balita dyan sa ground mismo ng Caracas. Si Diosdado Cabello, ang current Minister of Interior at supporter ito ni Chavez, nandyan po sila sa kalsada mismo, kasama mga pulis. Okay, now, a CIA prepared report warns, nag-warning itong CIA, according to his report, Defense Minister Vladimir Padrino Lopez, Defense Minister ito ng Venezuela, at ang Interior Minister Diosdado Cabello, who command the Venezuelan military and police, could derail any attempt at transition, according to Wall Street Journal. So, natatakot sila ngayon na ma-derail, hindi masunod, okay? Hindi matupad ang plano nila na mag-transition. Okay? Ibig sabihin, ilagay ng mga Amerikano ang gusto nilang magpatakbo sa Venezuela. Maaantala, madiderail dahil nga lumalaban ang defense. Hawak niya ngayon ang sundalo, ang police ng defense minister at ang interior minister ngayon ng Venezuela, nagkakasama sila. So ngayon, aminado ang Amerika na merong resistance na nangyayari. Ang matindi nito, baka magkaroon ng bangbangan dyan na matindi. Kasi nakita nyo na may mga fighter jets na nag-take off. Now, ngayon, yan ang latest report. Tingnan ko muna ngayon, sandali lang, baka as we speak, meron mga bagong kaganapan. Tingnan natin sa ating mga A1 source na hindi itong mga video na ito makikita nyo sa mainstream media. Tingnan natin ang latest na kaganapan kung meron. Okay, so far, okay, now, punta naman tayo, so tapos na dito tapusin muna natin itong Venezuela. Now, punta tayo dito sa sandali lang po. Punta tayo dito sa, sandali kay humihina yung aking, kailangan natin alisin yung mga binuksan kong kasi humihina yung may ubo tayo, okay? Now, punta muna tayo dito sa Iran. Sabi ko nga sa inyo, pang ilang araw na, pang 9 na araw na yata yung riots. Ang sinabi ko sa inyo na ito'y posible yung riot na ito, waga-waga din ng 3 letra na yon na at saka yung Mossad, yung intelligence ng Israel at intelligence ng Amerika. Palagay ko at marami ang nagsasabing expert na sila ang nag-finance doon sa riot na nangyayari. Nakita nyo na, sabi ko sa inyo, pagpunta lang ni Netanyahu kay Trump, nangyari na itong mga riots at itong nanonood pa sila doon si Trump kung paano kinikidnap si Venezuela. So sila po ito ang may pakana. Now, sandali, dito muna tayo sa Iran, ha? By the way,
anti-government protesters in Iran, ulitin ko, anti-government protesters in Iran are now armed with rifles and have begun firing warning shots. Sabi ko sa inyo, ang plano nila kasi trinay nila tanggalin si Maduro, tatanggalin din nila ang Iran. Okay? Yun yung sinabi ko sa inyo pagpunta pa lang ni Netanyahu kay Trump. For how many times now? 4 na beses na in just few months. At every time pumupunta si Netanyahu doon, meron silang binabangbang. Now, ang delikado nito kasi yung mga nagpoprotesta sa gobyerno ng Iran, may mga armas na. At sabi ni Trump, kung ang gobyerno'y magbabaril sa mga protesters, mananagot sila sa Amerika. So, sabi ko nga, ang purpose nito, naghahanap lang sila ng rason na bangbangin ang Iran. Kasi, ngayon, kung armado na, this is mga ka-curious, paulit-ulit ito na ginagawa ng mga Jejemon. Magkikreate sila ng mga rally, aarmasan nila, and then, syempre, kung may armas na, ang gobyerno ng Iran, magre-retaliate, may armas na eh. Tapos, kay sinabi na ni Trump, pag binangbang ng Iranian government ang mga nagrarayot, mananagot sila sa Amerika. So, ang Amerika nag-aantay lang ng rason na may magurgor na mga magpoprotesta at titirahin nila ang Iran. Yon ang nakikita ko dito. Kasi ngayon, may mga armas na po yung mga nagrarayot doon. Now, Netanyahu, nagsabi siya na ang Israel won't let Iran restore ballistic missile program. Si Netanyahu, nag-o-order siya. Ito ang dapat malaman ng mga Pilipino. Nag-o-order siya na wag daw magkaroon ng ballistic missile program ang Iran. Pero ang hindi nyo alam, malalo na sa Pilipinas, ang Israel, meron silang nuclear weapon na walang nakakaalam. Sila okay lang magkaroon ng mga magkaroon ng nuclear arsenal, ang ibang bansa hindi. Ito yung sinabi ko sa inyo, mag-research po kayo kung yung alam nyo lang, doon makinig lang kayo sa mga medias, wag na kayong makipag-argue. Mag-research na lang po kayo, ibig sabihin wala pa kayong alam. Tumahimik na lang kayo, imbis na magbukaga kayo nang wala naman kayong kaalam-alam, mag-aral na lang kayo, mag-research. Kasi matagal ko na po itong alam at na-research. Kaya nila ginurgor si John F. Kennedy noong 1960s kasi gusto i-dismantle ni Kennedy, yung presidente ng Amerika na si Kennedy, ang nuclear program ng Israel. Kasi ninakaw ng Israel ang kaalaman ng Amerika para gumawa ng mga nuclear weapons. Alam niyo kung anong ginawa ng Israel? Sabi ng Israel, hindi totoo, nag-deny siya kay Kennedy. Ang Israel gumawa ng similar na bunker kung saan nandoon ang kanilang mga nuclear weapon. Pero yung totoo hindi niya ipinakita sa administration ni John F. Kennedy. Gumawa sila ng similar na location at sinabi, ayan, wala kami yan, bisitahin nyo. Wala kaming nuclear weapon na niluluto. Nagalit si Kennedy kasi pinagsisinungalingan pa siya. At interesado at determinado si Kennedy na i-dismantle yon. Before we know it, gorgor na si Kennedy. Kaya, ang tapang nila magsabi na ang Iran hindi pwedeng magkaroon ng ballistic missile ng mga nuclear weapons, pero sila meron. At wala ni sino mang bansa na nagkokontrol.
at nakakaalam ng eksakto kung gaano, pero may mga lumabas na meron silang like 400 warheads, nuclear warheads. Ang sabi ng mga ilang expert, tinatansya nila noon ang Israel. Nakikita niyo mga ka-curious. Now, massive explosion and fire reported at major dairy factory in northern Iran. So, hindi natin alam, but there is a massive fire. Look at that mushroom. Hindi natin alam kung dahil nasa mga pagbabangbang ito ng mga Jijimon sa Iran, but the fact is meron massive explosion and fire doon sa major dairy factory sa northern Iran. Now, President Trump poses with Make Iran Great Again hat alongside Senator Lindsey Graham. Itong senator ito, nagpupush talaga ito na bombahin ang Iran. At ito, nagpalagay ko mensahe na ito ni Trump. Kasi Make Iran, may nakalagay siyang sombrero na Make Iran Great Again. Yon yung lagi nilang sinasabi na tutulungan nila, babangbangin nila ang mga bansa para tanggalin ang leader, pero hindi yan para sa mga tao dahil proven time and time again na lahat ng mga bansa na binangbang ng Amerika hanggang ngayon, hindi na nakabangon at sirang-sira, papati ang kanilang mga structures hindi na maibangon. It's a fact. Mag-research kayo. Noong panahon ni Barack Obama, 7 na sunod-sunod na bansa ang kanyang binomba at lahat ng mga bansa, ang ruins, ang sira pa rin ang mga buildings hanggang ngayon at crippled ang kanilang economy. Kaya hindi ako naniniwala na pupunta sila doon para ayusin ang ekonomiya ng bansang yaon. Instead, hinihigop nila ang kayamanan ng bansa na yon. So, itong pag-push ni Trump, I think they are ready to bang-bang. Kasi they are going to make, Iran great again. Paano naging great ang Iran? Paano naging, naging maayos ang ekonomiya ng Iran? Paano naging makaayos ang Venezuela? Kasi yung mga walang alam, sinasabi, salbahe si Maduro. Kasi ang hirap ng Venezuela. Alam niyo ba, mga kababayan, bago mapunta si Maduro sa office as president, kinontrol na yan ng Amerika for decades ang Venezuela. Hinigop na po nila yon ang kayamanan nila. At ang daming sanction sa Venezuela, sanction sa Iran, pinapahirapan na ang ekonomiya makrippled. Maghirap ang mga tao, yun ang ginawa. Mag-research po kayo kung ilan sanctions ang ginawa ng Amerika laban sa mga bansa na kalaban nila. At yun ang ginawa nila sa Venezuela for the longest time. Pagdating ni Maduro, because he is loved by the people, sabi ni Maduro, never again na magpapasakop sa mga Jijimon. Kaya, pumunta siya towards China and Russia. Iniwanan niya ang mga Jijimon. Okay? Yun po ang katotohanan. Mga kababayan, gising na po. Now, ito ang latest report. So, tapos na tayo dito sa kung ano ang nangyayari dyan sa Iran. Okay? Tuloy-tuloy pa rin ang riot doon. At ito ang latest report, kalalabas lang. Ang head of Venezuelan parliament vows to use all available means to bring back Maduro. Let's see kung ano magagawa nila. Ang sabi ng head ng Venezuelan parliament, nangako na gagawin nila lahat ang kanilang makakaya para maibalik daw nila si Maduro sa Venezuela. Tingnan natin. Now, eto pa, mga kababayan, inulit-ulit natin ito na hindi lang gustong sakupin ni Trump. Diba, sinabi niya, yung mga North American Union, matagal na po nila yan
2002 pa yan, plinano nila, nakukunin nila yung North American, nagbuo sila ng North American Union. Okay? Diba, sabi niya, pagpasok ni Trump, gusto niyang palitan ng Gulf of Mexico, gawin niyang Gulf of USA. Naalala niyo yun? At gusto niyang kunin ang Greenland. Gusto niya ang Canada maging 51st state ng Amerika, ang Canada, diba? Gusto niyang kunin ang Greenland at gusto niyang kunin ang ano nga ba yon, yung may port doon na dumadaan lang, nawala na, di bale. Gusto niyang kunin ang control ng Greenland. Now ngayon ang Greenland umaalma. Ang Greenland isa sa pinakamayaman sa rare earth minerals. Minerals, kaya nagkaka-interest din ang Amerika. Pero ngayon, mga kababayan, ang Greenland, umalma na sila. Dahil, kung aatakihin sila, dahil mga ka-curious, ang Greenland is pinamumunuan yan or under the control of Denmark. Ang Denmark, part ng NATO. Sabi ng Denmark, pag inatake ang Greenland, na control namin, mananagot ang Amerika. Sabi ng Greenland, enough is enough. Hindi sila papayag na masakop din ng Amerika ang Greenland. So yun ang latest na update doon. Lahat talaga gusto nilang kunin. Lahat. Lahat ng mayayaman. Denmark Prime Minister Mette Frederiksen says, the U.S. has no right to annex any of the 3 nations in the Danish kingdom and demand that Trump stop the threat. Earlier today, Trump said the United States needs Greenland for national security reasons. So, kailangan lang para sa seguridad ng Amerika. So, palagay nyo tama kung meron kayong sane mind. Kung may sound mind kayo, dahil lang ikaw ay ang pinakamayaman, powerful na bansa, may karapatan ka na kunin ang lahat ng gusto mong kunin ng mga bansa na hindi, or ikaw ang magdikta sa mga bansa na hindi naman iyo. Mag-isip nga po kayo, kaya yung mga Pinoy, forever na lang kayong nuknukan ng ob-oban, kasi nga, hindi nyo ginagamit man lang yung basic common sense. Nakakasawa na itong mga Pinoy talaga. Walang, suportado pa rin ang Amerika. Kailangan daw, ang Trump nagsabi na kailangan na nila ang Greenland for national security reasons. For their security only. Ba't wala silang pakialam doon sa mga tao sa taga-Greenland at kung sino ang nagkokontrol sa Greenland? Wala silang pakialam. Trump says US is not in the business of nation building, but in the business of having countries around us that are viable and successful, and where the oil is allowed to freely come out, because that's good. It gets the price down. That's good for our country. Parang pa rin sa country nila. Nakikita nyo? Okay, it's good. Okay daw na i-flow lahat yung mga it will be open, yung mga oil. But above all, it's good for our country, for their security ng Amerika. Hindi naman nila tinatago Now, hindi lang ang catch ngayon. Colombia ang target. So, nakuha na nila yung Caribbean countries doon kukunin niya. At ngayon, sabi ni Trump, dapat daw ang presidente ng Colombia watch out his back. So, tinatarget ngayon ang Colombia. Yun daw ang susunod, sabi ni Trump. Trump says, it sounds good to me when asked whether there will be a U.S. operation in Colombia. Colombia is very sick, too. Run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. I tell you that. So, target na niya. Hindi na magtatagal, sa Venezuela na naman.
Ang reason na hindi pa rin makuha ng mga Pinoy dahil naniniwala sila sa sinasabi ni Trump na kaya nila tinanggal si Venezuela, ang presidente na si Maduro sa Venezuela, kasi nga sa droga. But he is lying. Kasi kung yes, may droga na nanggagaling sa Venezuela, but pang-apat lang yata o pang-5. Ang number 1, gising po kayo, na number 1 na nagdadala ng droga sa Amerika, ang China, ang fentanyl. Naalala nyo during COVID na inireport ko sa inyo na there are enough fentanyl that is flooding in the streets of the US na enough para gurgurin ang mga bata, ang youth ng Amerika. Ganong kagrabe. Pero bakit hindi binabangbang ni Trump ang China? Bakit inuna niya si Maduro? Kasi hindi niya kayang China. Ang number 1 na nagpa-flood ng droga sa Amerika, China. Mexico, Colombia, pang-4 lang yata ang Venezuela. Nakikita nyo? So, hindi ang number 1 na rason kung bakit niya kinukuha, kasi yun ang mga Pilipino naniniwala. Dapat isunod na daw si BBM kasi nagdodroga din. Kasi nangyari sa Venezuela. Hindi ang number 1 na rason kung bakit nagdodroga or nagdadala ng droga ang Venezuela sa Amerika. Ang number 1 na rason dahil hindi gumagamit ng petrodollar ang Venezuela. Hindi nila makontrol ang kayamanan at higit sa lahat, si Maduro hindi sunod sa mga jijimon. Si Maduro ay napaka-conservative na tao. Ipinagbawal niya ang pagpapalit ng ari. Pinagbawal niya ang same-sex marriage. Ipinagbawal niya ang usury. Ano yon? Yung ginigipit ka, yung mangungutang ka, na pag hindi mo na kayang bayaran dahil sa taas ng pinapatong na interest, hindi ka na makabangon. Itong usury na ito, ang nag-promote nito, itong mga jijimon na may-ari ng mga bangko na nagpapahirap sa buong mundo. Sila po ang nag-promote nitong usury. Alam niyo po dahil sa paghihirap natin na nabaon tayo sa utang, yung mga utang ng mga bansa, salamat dyan sa mga jijimon na nagkukontrol sa Amerika, yung mga Z. Yung lagi nating sinasabi, sila po ang naggawa-gawa nito. Sandali. Para yung mga tulog pa rin, nako, sabi ko, itong taon na ito, we must be very proactive. Tama na yung mga pa-cute-cute. Kasi walang nangyayari sa pa-cute-cute natin. Okay. Ito, sinabi kong may-ari ng mga bangko, ito po sila yon. Ito, na nagkokontrol sa Amerika. Ito po, itong mga pagpapalit, dingba-dingba, itong mga botro-botro, sila po yan. Ito po yan. Sila po yan, ang promotor. Itong same-sex marriage, itong pagpapalit ng ari, sila po ang nagpo-promote yan. Okay? Now, ayaw ni Maduro lahat ito. Kaya galit sila. Hindi nila Kaya nung nandoon si Maduro, nandoon siya sa korte, nang sinasabi siya na tinatanggap mo ba itong paratang sayo, sabi niya, hindi ko tinatanggap. Decente akong tao. He's a decent man. Kung ikaw ba naman, hindi pumapayag na yung mga 7 years old, pag sinabi magpalit ng ari, papayagan ng gobyerno, ang sick na gobyerno, ang gobyerno ng mga jijimon. Ikaw ba naman 7 years old na anak, pag sinabi, ay gusto kong maging lalaki, tanggalin yung suso. Okay yun. Yung mga trans, sila nagpo-promote yun, ayaw ni Maduro yun. Conservative si Maduro. Yung pagpapahirap sa taong bayan, ayaw ni Maduro.
Kaya nga, hindi makontrol nito ang banking system. Meron silang independent ang kanilang central bank. Their banks is run by the government, not by this by these people here. Hindi. Kaya kailangan nilang gurgurin, alisin si Maduro. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Now, pakinggan nyo, ito ang latest update tungkol sa Greenland. Trump, sabi ni Trump, right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security, and the European Union needs us to have it. And know that. So, mga ka-curious, kung totoo itong sinasabi ni Trump, puno na nakukovered na daw ng Russian at Chinese ships doon sa Greenland, napapalibutan. Pero nag-insist siya na kailangan nila ng Amerika ang Greenland for security reasons. At ang European Union, alam nila yon. Now, ito ang matindi. So, hindi lang ang Colombia ang tinatarget ni Trump. Ito, may panibago na naman. One of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold that. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any. So, sinasabi niya, Cuba is ready to fall. President Trump ang nagsabi na Cuba is ready to fall. So nakikita nyo, akala natin yung pagdating ni Trump sa office, akala natin magkakaroon ng peace. Sabi niya, I will finish the war in 48 hours sa Ukraine and Russia. Salamat sa Diyos, hanggang ngayon, nag-aaway pa rin ang Ukraine at Russia. Mas nung pumasok si Trump, nagkaroon ng bangbangan between yung 12-day war between Israel and Iran. Yung ballistic missile na naulanan, naalala nyo last year? Mas dumami ang pag-atake ng Israel sa Middle East salamat sa pagpondo ni Trump. Kinukuha niya ngayon ang Greenland, binangbang niya ngayon ang nangyari yung pagbangbang sa Qatar, yung kaibigan na bansa na sinabi ni Trump, pumunta kayo doon sa Qatar, mag-usap kayo para ayusin. Yung pala, ginawa din na dahilan para pumunta ang mga leaders doon ng mga Palestinian, binomba yung building kung saan nandoon yung mga Palestinian sa Qatar. Naalala nyo? At it made chaos dahil marami ang nagalit dahil ang Qatar nag-host lang para pag-ayusin ang dalawang bansa, binomba pa sila. Nangyari din yan during Trump administration. Ngayon, kinuha na niya si Maduro. Ngayon, kinukuha niya ang Greenland. Ngayon, gusto niyang tirahin ang Colombia. Titirahin pa rin niya ang Cuba. Palakpakan. Palakpakan. At nominated siya para maging Nobel Peace Prize. Nakikita niyo kung gaano kabaliktad na ang mundo? Aywan ko na lang. Israel just bombed Lebanon with banned phosphorus munitions, violating Security Council Resolution HCR 1701, ceasefire agreement and international law with absolutely no consequences. This is another war crime and the International Criminal Court remains silent. Binangbang ngayon ng Israel na naman ang Lebanon gamit ang phosphorus munitions. Bawal po yan. Toxic po ang phosphorus. Ginamitan ang Lebanon. Tinira ng Israel pero walang nananagot. This is a crime against humanity. Walang nananagot. Now, so mga ka-curious, dyan na po nagtatapos ang ating mag-tune in po kayo. Ano nyo po, Ma'am Romily Perez Cruzada,
Hello po, magandang gabi. Nina Salina, salamat ma'am. Walang anuman po. Now, punta na tayo sa pinaka-importanting balita natin. Meron sila ngayong pinopromote na naman. Eto, pakinggan nyo para maging aware lang kayo, wag na po tayong makota. Sasabihin ko po ito sa'yo at tulungan nyo po ako yung mga makikinig nito para kung mangyari man ito, alam nyo na. Kasi kung hindi tayo makuha sa mga bang-bang-bang, kukunin tayo sa mga kitsa. Now, brain-eating amoeba are officially invading water system worldwide. Scientists are raising alarms about free-living amoeba. Microscopic siya, ibig sabihin maliit na amoeba, single-celled, isang cell lang, na organismo that can survive in soil, mabubuhay siya sa lupa, sa tubig, and in rare cases, cause devastating human disease. A perspective article in the journal highlights species such as Nigleria fowleri, the so-called brain-eating amoeba, which can trigger primary amoebic meningoencephalitis, a rapidly progressing and usually fatal brain infection when contaminated warm fresh waters enter the nose. Okay, para maging aware ko, itong sinasabi nilang pangkota na naman na amoeba, nakakainin daw yung brain mo, kakainin yung brain o unti-untiin at nakakamatay to, ay makukuha natin sa contaminated warm fresh water. Yung fresh water, siguro doon ito sa mga maiinit na mga fresh water, ha? Hindi yung dagat, hindi yung tubig dagat. Yung fresh water na po pwedeng pumasok sa ilong. The authors argue that this amoeba represent an under-recognized but growing public health threat as they increasingly colonize modern water systems. From recreational water to drinking water distribution network. Wow! Ito ang talagang, kung gagawin nila ito, ay talagang lahat po tayo dito po pwedeng magkaproblema. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, matagal na magkuha tayo ng way na hindi tayo nakaasa sa bigto nila. Maglagay po tayo ng bomba. Okay? Na pang ganon. Huwag tayong umasa kasi pag yun, inilagay nila yung totoong amoeba na yon sa drinking water, sa mga plastic water bottle na binibili natin, kahit saan nila iwisik-wisik, todas tayo lahat. Iyon ay reminder na posible pag hindi tayo nakuha sa bang-bang-bang at sa kung ano, posible nila gawin ito. Kaya mas mabuti pa bago mangyari ang lahat, gawa na ng paraan para maiwasan magkakitsa. Share this information, importante ito. What makes this organism particularly concerning is their exceptional resilience and their role as Trojan horses for other pathogens. They can withstand high temperatures. So itong amoeba na ito na kumakain ng jutak, pwede daw ito mag-stand ng mainit na temperatura. At ito namatay sa disinfectant na chlorine and even live within water infrastructure that is typically assumed to be safe. Kahit na yung water structure na sinasabi nating safe, itong amoeba na ito pwedeng mag-thrive at hindi ito namamatay ng chlorine. By harboring bacteria and viruses inside their cells, they protect these microbes from standard treatment processes and may help spread antibiotic-resistant strains. So, pag itong amoeba na ito pumasok sa katawan, hindi din kayang gamutin ng mga antibiotic.
So ito na to, mga ka-curious, kaya nitong wagawagain ito sa laboratorio. Lahat, kaya po nila ito. It can be resistant sa lahat ng gamot na hindi kayang maggamot. Pwede nilang wagawagain sa laboratorio lahat ng to. Pwede nitong magurgur ka in 3 days lang o 1 day. Pagka gurgur, pwede nila yan. Kasi manipulahin lang nila yon. So, with climate change expanding the range of heat-loving amoeba and maybe regions facing aging or poorly maintained water system, the researchers call for a coordinated One Health strategy that links environmental monitoring. Nako, pag nakikita ko na naman, narinig ko na nakailangan ang One Health strategy, coordinated One Health. Ang magdidikta na naman, ang mga Digimon ang nagdikta ng Monic Plan D. Yon, para susunod na naman po tayong lahat. Hay nako. Now, ito na yung main topic natin na kailangan nyo po i-share. Bago tayo pumunta, gusto ko po nagpasalamat, Alona Guevara. Thank you so much, Ma'am, for sharing such information. It helps the people. Ito po ang ating, kaya nga sabi ko sa inyo, Ma'am Alona, tulungan nyo po ako. Kasi we have little time left na magising ang mga taong bayan. Okay? Nagdo-double down, triple times sila sa mga ginagawa nila ngayon. So, kailangan maging masigasig din tayo. Kung nakaupo lang tayo ng 2025, tumayo tayo ngayon at do something. Okay? Inform your people. Inform your family, your friends. Good evening po, Ma'am Lynn. Thanks for the information. Adila Adornado. Godila Rosal, sa lahat po ng mga nag-share na po, maraming salamat. Dainata San Oliviero. Okay, now, ito na po ang ating main topic. Ito na po, mga kababayan, yung pinaglaban ng mag-aanim na taon. Ngayong March, magsi 6 years na po ang Lynn Channel. Nag-survive tayo after 4 accounts that were taken down in Facebook. 2 accounts in YouTube na tinanggal. Okay? At andito pa rin tayo, censored pa rin. Dahil sa pakikipaglaban at sa pag-caution natin tungkol sa vitsin. At ngayong araw na ito, sa lahat ng nakilaban, na tama tayo. Dahil yung sinasabi ko sa inyo, na sinasabi nila sa atin mula nung hindi pa tayo nasisilang 50, 60 years ago na itunuklaw sa atin ay safe and effective, hindi po. Siya po ang nag-create ng maraming kitsa at maraming ganyan. Na ganyan. Okay? Ito. Basahin natin ang communication ni Trump mismo sa Truth Social. Today, the Trump administration is proud to announce the United States of America's updated childhood vaccination schedule. This schedule is rooted in the gold standard of science and widely agreed upon by scientists and experts all over the world. Effective today, America will no longer require 72 jabs for all beautiful, healthy children. We are moving to a far more reasonable schedule where all children will only be recommended to receive vaccinations for 11 of the most serious and dangerous diseases. Parents can still choose to give their children all of the vaccinations if they wish and if they will be covered by insurance. However, this updated schedule finally aligns the United States with other developed nations around the world. Congratulations to the HHS Secretary Bobby Kennedy, CDC Acting Director Jim O'Neill, FDA Commissioner Marty Makary, CMS Administrator Dr. Oz, NIH Director Jay Bhattacharya, and all of the medical experts and professionals who worked very hard to make this happen. Many Americans, especially the moms, have been praying for
reforms for many years. Thank you for your attention to this matter. Now, ang mahirap nito, mapenetrate ang jutak ng mga OTA sa Pinas na hanggang ngayon hindi pa rin niniwala, na hanggang ngayon nakapila pa rin. Ilang beses ko na meron tayong mga we have information, peer-reviewed studies, na itong mga vitsin ang nagkukos ng maraming kitsa. Kaya nga ang Trump administration, inaalis nila ang mercury sa vitsin. Imaginein mo, may mercury sa vitsin. Ang mercury ang the heaviest metal na meron at inilalagay ninyo sa mga pinaka-importanting haybo. Pinaka-importanting tao sa haybo ninyo, yung mga anakis ninyo, sinasaksakan nyo ng mercury. Congratulations. Okay? So ngayon, imagine ninyo, mula sa 72 na itinutuslok. 72 na tuslok ito ha, mula nung gising ng anak mo, kapapanganak pa lang, hindi pa fully develop ang immune system, nilalagyan nyo na ng mga heavy metals. Nilalagyan nyo pa ng pambalsamo. Dahil meron pambalsamo, yung binabalsamo, pambalsamo sa patay, ayon sa ganito. Okay? Buhay pa yung mga anakis ninyo, nilalagyan nyo na ng pambalsamo. So, good luck. So, sa 72 na itinutuslok nila sa mga bata sa Amerika, ni-reduce nila up to 11 na lang. So, ang laki. Ilan? 10. So, ilan ang tinanggal? 60? 61 ang tinanggal. Bakit tinanggal? Sa palagay ninyo? Kasi yon ang nagkukos ng mga maraming kitsa na pag-usapan na natin. At unti-unti kayong magkakaroon ng mga chronic diseases, lagi kayong labas-masok, lagi kayong customer nila, tuwang-tuwa yung mga nakatipo, kasi para bigay kayo ng bigay ng pera, yung pinaghirapan ninyo sa buong buhay ninyo, binibigay nyo pa rin sa kanila, sinusunla na nga kayo, bigay pa rin kayo ng bigay ng pera kasi nagkakakitsa kayo. At eventually, maaga pa, gorgor na. So, tulungan niyo po ako mga kababayan at kayo lang po ang pag-asa ng Lynn Channel. Yung mga may puso ngayon, natutulong na yung mga nagmamahal sa kapwa. Kasi kung hindi rin kayo mag-share at aakuin nyo lang itong mga information para sa pansarili ninyo, useless din yon. Alam nyo na eh. Useless yon. You don't care for other if you don't do that. Totoo yan. Kaya nga, lagi ko sinasabi ko, sharing good things is caring because we are telling you good things na po pwedeng makasalba ng mga haybo ng mga OTA. Okay? Now, gusto kong pasalamatan si Ma'am Nanette Sanyada Huxon sa kanyang mga stars nung last video natin. Thank you po, Ma'am Nanette Sanyada Huxon, for being generous sa pag-appreciate ninyo sa ginagawa natin na kahit may sakit ako, I always try my best. Tingnan natin. Si Ma'am Trixie Totsi Sinyomas. Ma'am, pasimsa ka na Ma'am Trixie Totsi. Thank you so much, Ma'am. Hindi ko mabigkas maayos yung surname ninyo. Ma'am Trixie, thank you so much sa mga stars. Yung mga ngayon, yung stars ngayon, hindi ko po muna bibagdating kasi naka-live tayo, hindi ko siya mabasa. Si Chona Taghap Rogaar. Ma'am Chona Taghap Rogaar, thank you po sa maraming stars, 100 stars. Ma'am Ilma Pangilinan Cole, thank you so much sa mga stars. Ma'am Lydia Bautista, thank you so much sa mga stars. Tingnan natin sa iba. Minsan, inaalis ni Facebook yung mga stars. Pati pa naman, ipanagkakait pa, no?
Grabe. Susan Reoyan, Wasawa Slim. Ma'am Susan Reoyan, Wasawa Slim. Maraming salamat po, Ma'am Susan, sa mga stars. And, tingnan natin dito. Okay, so far yun po. At ngayon, nakikita ako na may mga stars na rin. So, babanggitin ko na lang po next live natin. So, dito na lang po, dahil mahaba-haba na itutulungan nyo ako as always, na i-share po itong ating mga video at inaanyayahan ko po yung mga kaibigan ninyo, i-refer po ninyo sa lugar-lugar ninyo, sa mga kapitbahay ninyo, na sabihin ninyo, malood sa Lynn Channel dahil marami ang naaano ko ngayon, yung gut feeling me na itong 2026 na umpisa pa lang ito, ang daming kaganapan na mag-follow po kayo sa Lynn Channel sa Telegram, okay? Madali lang po, 5 minutes, i-download nyo lang po yung Telegram app sa phone ninyo. Tapos sundin nyo lang instruction kung ano ang hinihingi, i-fill up nyo lang, and then, pag may account na kayo sa Telegram, nandoon na kayo sa Telegram, halapin nyo lang yung Lynn Channel, yung the same picture din, na nandito sa Facebook, hanapin nyo lang, may lente doon, ibig sabihin search, Lynn Channel, hanapin nyo, pag nasa Lynn Channel nyo na kayo, nasa baba, i-scroll down, may makikita kayong nakasulat na mute, o kaya join. Kailangan yung pindutin yan, para maka-join kayo sa grupo ng Lynn Channel, okay? Yung hindi alam, ma'am, hindi ko alam, patulong po kayo sa mga bata o iparinig nyo itong video para sundin yung instruction. Napakadali lang yung instructions ko, okay? So, Ma'am Venice Dinot, salamat po. Rosel Gabito Sismar, Dina Tasan Oliverio, Nene Salina, salamat po. Sa mga nag-share na po, sa mga nag-tag, maraming salamat mga kababayan at mga ka-curious sa tiyaga, sa lahat po ng walang sawang nagsishare sa mga grupo. Maraming salamat. Angeline Tumbagahan, salamat Ma'am Lynn, very informative information. Opo, wag nyo lang sarilinin, i-share nyo po Ma'am Angeline, thank you. Susan Roses, wow. Ay, Sun Roses. Magandang gabi, ma'am. Watching from Zamboanga City. Hello po sa mga sa taga Zamboanga. Ave Bitas, hello po. Sir Geraldo Paz, thank you lagi, Sir Geraldo, sa pag-share sa mga grupo. Ciliana Torres, Snow Bella, yung Venezuela Satanic Country po yan. They worship Ram. It's not true. It's not true, ma'am. I'm sorry, but you have to, at least I am saying Maduro, kasi si Maduro ang top. So he's a conservative man. Mag-research po kayo. Judy si Cabalo, hello po. Amaraya Baluran. You know, as I have told yesterday in Telegram, wala akong interest na i-please kayo or sino man sa inyo. I am here not to comfort you. I am here to tell you the truth. Yung pinakamalapit sa katotohanan. Wala man tayong absolute truth, pero yung malapit sa katotohanan. Kung hindi nyo matanggap yung katotohanan, problema nyo na yon. Pero ako wala akong interest na pabanguhin yung isa, pabanguhin yung sirain yung isa. Wala po ako interest dahil wala naman akong nakukuha na pisos kahit sa kanila. Gusto ko lang mabigyan kayo ng fair at tamang information para hindi kayo nami-mislead. Dahil minislead na nga tayo sa buong buhay natin, and I'm not doing that, okay? Kahit magalit pa kayo sa akin, wala akong pake. Basta sasabihin ko sa inyo yung tama, ma-hurt man ang feelings ninyo, hindi ko na problema yon dahil hindi ako gumagawa ng kwento dito. Binabalita ko kung ano yung recent na lumalabas, yung mga katotohanan na not comfortable sa inyo, sasabihin ko. Okay? Mili person, share done. Mamili, maraming salamat po. Hindi ako nandito para pasayahin kayo. Nandito ako para sabihin yung mga balita na hindi makakasaya actually. Yung mga balita na nangyayari ngayon, hindi nakakasaya sa atin.
Dan Malugaw, very informative ang live mo ngayon, ma'am. Thank you. Sir Dan, pakishare nyo na rin. Nora Rabino, thank you so much. Danilo Codilia, good evening from Cebu. Hello po sa mga taga Cebu, sa Danau. Hello po. Rosal, nawala. No, ang bilis. So, Judy Cabantao, hello po. Virginia Baldomar, magandang gabi. Amaraya Baluran from Southern Leyte. Hello po sa mga taga Southern Leyte. Mia Cruz, Ciliana Torres, magandang gabi po sa inyong lahat. Joel Evans, hello po mga ka-curious. Ma'am Carmi Yoshida po, Maria Doris Lasam, magandang gabi po sa inyo lahat. At so dito na lang po mga kababayan, mga ka-curious. Salamat po sa mga nagtag, mga nag-share. At dalaw-dalaw na lang po, I will try my best na ma-inform kayo lalo na ngayon sa maraming mga kaganapan sa buong mundo. Sharing good things is caring. Happy New Year again sa lahat. Bye-bye.